negosyante fathers at syempre sa lahat ng mga tatay dyan. Ito pa rin po ang nag-iisang negosyo partner on TV, Go Negosyo, Kaya Mo! Ako po si Gladys Reyes Somero na makakasama niyo i-celebrate ang Father's Day ngayong araw na to. O ano, ready na ba kayo? Ito pa rin po ang nag-iisang negosyo partner on TV, Go Negosyo, Kaya Mo! At dahil nga po Father's Day, katulad nga ng sabi ko kanina, syempre po ang topic natin, father and child businesses. At kasama po natin ngayon ang dalawa po sa mga fathers and their children na makakasama ko po, Mr. Calixto Igot and Ocosias Igot, owner of CDY Construction Services and 1366 Hardware. Hello sir, welcome to the show. And of course, Mr. Manolo Gakutan and Debbie Ann Gakutan, co-owners of May Chris Ann. Tama po ba? May Chris Ann Trading. Yun po ang pinagsama-samang pangalan ng tatlong anak ni Mr. Manolo. Ayan. Una ko munang question para sa mga anak, para sa mga bata. No? Anong klase bang boss, kumbaga, si daddy? Sila pa rin ba? Hanggang sa business ba, stricto pa rin ba sila? Paano bang maging boss si daddy? Si daddy kasi, when in business, is very professional. Wala yung pakeme-keme or kang ano. But kahit ganun siya, he's very supportive with my decisions. Tas when he thinks that I'm doing something wrong, nagigive siya ng advice to make things very, yung mas smooth going operations namin sa business. Si Oko naman, anong klaseng business partner si daddy? Si Papa po, Papa. ano po, isang teacher ko na napakalupit pero Napakalupit? Ano Pero ba? ano Terror po? ba si daddy? Ano paano? sa isang salita niya lang po na nakakatakot pero dapat yung sa isang salita ngayon dapat iniintindi mo para hindi na inuulit-ulit pa yung Sinasabi niya. niya tapos Kailangan mabilis kang pumick up, Apo. gano'n. Parang sa tingin ko may pagka-strict pala to si Daddy Calixto. So, or Papa, no? Si Papa. So, Sir, Mr. Calixto, kayo naman po, para sa inyong anak, paano po ba yung division of labor ninyo? Ito po ba same din sa function sa family or ibang-iba po pagdating sa pamilya at pagdating naman sa negosyo? Sa pamilya at saka sa business, yung treatment at saka yung relation namin, so merong konting differentiate. Kasi pagdating sa business, you have to deal with so many persons magkakaibang ugali. Oo, iba-iba. Unlike sa family, nakakahilo. ikaw yung nasa taas. Kaya po pala kahit 17 pa lang to si Oko, marunong na. Sir Manolo, no? Paano naman itong si Debbie Ann? Ibig po ba sabihin, katulad din niya, Sir Calix, sa murang edad, itinrain nyo na po talaga siya? At paano nga po yung division of labor ninyo? Well, si Debbie, she's my co-owner sa kumpanya. Ang training ko sa kanya is, kasi she just finished college, so she takes care of the finances, I take care of the operations. In other words, yun ang division of labor namin sa ngayon. And eventually, tinuturo ko rin slowly yung operations ng kumpanya na in preparation eventually na pag talagang well-trained na siya, my idea is for her to take over the operation and finances of the Retirement company. kagad yung naiisip ni Sir. Hindi ko naman. Successor itong si Debbie Ann, ano? So, kung si Sir Calix ang galing mismo kay Oko, no? Medyo, kumbaga sa teacher, malupit. Parang terror, ano? Pero sabi nga, di ba, para ito ang way ni Daddy para, kumbaga, mabilis matuto. Ito nga si Oko, no? Pero ito po ba, malaking advantage para sa isang katulad po ninyo na magulang at anak na magkasosyo sa negosyo? Advantage po ba ito na maituturing o minsan meron ding disadvantage? Yung po na po advantage siguro ang pag-usapan natin. Ano po ang advantage? Ang advantage sa nakikita ko, siyempre anak mo from the time na bata pa siya, nakakasama mo na siya sa bahay, natuturoan mo na siya ng magandang asal at disiplina, and it goes beyond that na naging partner mo na sa negosyo. Yun, of course, it is separate between yung
relationship niyo Bilang as si anak siya. father and daughter at saka sa co-owner ng Opo. kumpanya. So, Sir Calix, ano po yung, kung meron man pong maituturing kayo na medyo disadvantage lang naman, meron po ba? Ang disadvantage naman kasi minsan hindi mo naman hindi mo sila hangga't bata pa hindi mo pwede naman bakuran sila yung totaling katulad nating adult na nahawakan mo lahat yung kabuuan, isip, kilos nila, hindi pwede sila pwedeng maging rabot at sila ano din kinakailangan. Hindi pa po ganun Oo, ka-focus. hindi pa. So kailangan alpasan mo din minsan Parang marami pang ikukwento, ano? Si Sir Calix at si Sir Manolo sa kanilang mga anak, sa kanilang pong business partnership. Yan po, sa pagbabalik po yan ng Go Negosyo, Kaya Mo. Welcome back mga Kago Negosyo at kasama pa rin po natin ang mga father and child business partners. And Sir Manolo, no, may tanong naman ako sa iyo kasi kanina bago tayo nag-end up, may kinukwento si Sir Calix na naku, minsan naman alam mo itong mga bagets pa na to, no, hindi pa masyadong focused sa kanilang ginagawa dahil nga mga bata pa. Kayo po ba bilang ama, kasi ang mga ama kilalang taga-disiplina sa pamilya, di ba? Pagdating po sa negosyo, dahil nga kayo ay business partners po ni Debbie Ann, so ibig po ba sabihin nito, may authority na rin si Debbie Ann, hindi lamang po kayo pagdating sa negosyo? Sa ngayon ho, yes, doon sa aming kumpanya, as I've said earlier, nasa kanya ngayon yung finances, sa akin yung operations. At itong sa aking opinion po, maganda yung tandem ng yung generation ko sa ngayon at tapos saka yung new generation. Kaya yun hong tandem ng old and the new generation, and we are putting it together. Kumbaga, imbis na maging conflict po ito, ang nangyayari, mas nakakabuti pa. Yun po yung May boses din si Debbie. Maganda po sa setup namin kasi yung pwede ako mag-make ng decisions kasi given nga na kami yung new generations, meron po kaming mga nalalaman na perhaps hindi po alam nila daddy. For example, what is yung mga in ngayon, yung Ngayon, very ganun. techy na ang mga bagets. Yung mga ganun. Diba? Dati ang galing nila mag-computer. Kunyari, pag-set up ng website, yung mga simpleng gano'n, yung para ma-promote yung marketing, for example. Yun yung mga... Yun naman yung mga inputs mo, Opo, kumbaga. mga inputs So po. doon, binibigyan ka na ng go signal ni Daddy. Daddy Calix, no, matanong ko naman, paano naman ang hatian ng kita? Ito ba tipong, anak, ito lang ang sa'yo. Parang ganun, budget. Para bang binibigyan mo lang din ng baon sa school? O ito ba equal ang inyong hatian? O syempre, mas nakakalamang pa rin si Daddy. Paano po ang inyong Sa setup ngayon, dyan? sa ngayon ang sharing namin kumbaga sa since ando naman sa misis ko Yun. Doon Doon naman lahat pumapasok si napupunta lahat Mrs. yung sa akin So, di ibig sabihin, sa kanya meron din. Sa ngayon, as of now siguro, lang siya, allowance lang. Ano naman yung reward ninyo sa pagkakaroon ng mga tatay na business partners? Debbie Ann. Sige, of course. Sige. Sa akin kasi ngayon pa lang, nung mula third year yata ako, naging business-minded na agad ako. Tapos ngayon, halos parang ako na rin yung kasama ko yung papa ko at mama ko na humahawak na rin ng yung hardware namin. Minsan ako na lang yung nag-handle nun pag umaalis sila. Tapos pag wala, minsan ako yung nagdi-deliver, nagbubuhat ng ng semento para ihatid. Tapos tsaka halos lahat na nung gamit doon na handle ko na, tsaka alam ko na kung paano ko ilalabas yon at tsaka kung ano yung pumapasok sa akin. Sa recording. Pati So sa recording proud of lahat you, kasama. Oko. Di ba parang ako yung nanay ni Oko, na-proud ako sa kanya. So, Sir Calix, meron ba kayong parang hindi pa nasasabi na tips or kumbaga maipapayo dito kay Oko, ngayon nga po na siya katuwang na ninyo sa inyong negosyo? Meron pa ho ba kayong pahabol na payo sa kanya? Gusto ko maiwasan sa kanila yung pagpupuyat. Unang-una yon sa mga bata. Kasi Magpupuyat? Makinig yung ka. pagpupuyat kasi affected yan pagdating ng kinabukasan ng trabaho mo. Lulugo-lugo ka, kinabukasan, Saka sumuyat yung ka. yung isip mo hindi wala ka doon sa focus. Alam mo, kanina pa sinasabi ni Daddy Calix yung focus. Mag-focus ka na nga. Ha?
Baka malabo ng konti, okay? Focus. Uy, makinig ka. Sa'yo sinasabi yun eh. Sa akin lang nakatingin. Yung in-emphasize ko sa kanila. Pero Daddy Calix, at least alam niya ang mga presyo ng buhangin. At least. Diba, ng mga bubong Hindi, tsaka doon, diba? pwede ko na siyang iiwan. At saka, halimbawa, sa draw